Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo, pati na rin sa mga masusugid mong tagapakinig. Ako po si Emar, ipinanganak at lumaki sa Eastern Samar. Ang kwentong aking ibabahagi ay mula sa sarili kong karanasan. Alam naman siguro nating lahat na kapag taga-probinsya ay madalas meron talagang karanasan sa kababalaghan, lalo na kung kabilang ka sa mga pamilyang sa liblib na bahagi ng lugar nakatira. Simulan ko po ang kwento ko noong panahong grade 6 pa lamang ako. 8 po kaming magkakapatid at sa bundok talaga ang bahay namin. Kaya naman, iminungkahi nila lolo at lola na kapag mga araw na may pasok ay doon kaming mga estudyante tumira sa kanila kasi nasa ibaba naman ang bahay nila. Mga 5 minuto lang ang layo sa paaralan ng elementarya at maging sa paaralan ng high school ay hindi rin kalayuan. Noong panahong iyon ay 3 lang kaming nag-aaral. Bali ako at ang 2 kong kuya na parehong nasa high school na. Pangatlo kasi ako sa magkakapatid. Ipinakiusap naman ni na lola, kina mama at papa na kung pwede ay doon na ako permanente sa kanila para meron silang mauutos-utusan sa mga maliliit na bagay. Bali sa bahay kasi ni na lola ay sila ni lolo, lola at tito Joseph lang ang nakatira. Tapos iyong si tito ay driver pa ng isang truck na bumabiyahing Maynila. Kaya naman, madalang din kung makauwi. In short, kahit matatanda na sila, ay napipilitan silang lumabas kapag merong kailangan bilhin sa tindahan, pati na ang pag-iigib ng tubig. Iyon ang dahilan kung kaya napapayag sina mama at papa na doon na lang ako permanente kina lola. Parang ampun na nila ako. Sila na rin ang bumibili ng mga pangangailangan ko. Ang bahay po nila Lolo Sir Carl ay 2-story pero gawa lang sa kahoy na matibay. May maliit na sala sa itaas, tapos may terrace na nakaharap sa kalsada. Meron iyong 2 kwarto sa itaas. Ang isa ay kay Tito Joseph, tapos ang isa naman ay sa akin. Sina lolo at lola kasi ay sa ibaba. Ayaw na nila ang pumapanhik panaog sa hagdanan kasi sumasakit daw ang tuhod ni lolo kapag madalas umaakyat at bumababa. Hindi lingid sa kaalaman ko ang kwento tungkol sa multo sa bahay na iyon. Palibhasa lumang bahay nga, kaya hindi na talaga iyon maiiwasan. Tsaka kung sina lolo naman ang tatanungin, ang isinasagot lang naman nila palagi na hindi naman daw totoo kasi nga hindi nila naririnig ang mga pagpaparamdam. Sabi ko naman na kahit pa siguro lumabas ang lalamunan ng aswang, umulto sa kakasigaw, ay hindi pa rin mapapansin ni na lolo dahil pareho silang mahina na ang pandinig. Kapag makikipag-usap nga sa kanila ay kailangan may kasabay na sign language para mas madali nilang maintindihan. Noong mga unang buwan ng pagtira ko sa kanila ay maayos naman. Bali nagsimula lang ang pagpaparamdam noong sumapit ang buwan ng Nobyembre. Hindi ko naman alam kung bakit. Isang gabi noon, habang nagbabasa ako ng aking notebook at nagre-review para sa exam, ay narinig kong may bumagsak sa may sala. Nagtaka naman ako kung ano ang bumagsak na iyon dahil wala namang divider doon na maaaring may nakapatong. Tanging lamesang maliit lang ang naroon na may nakalagay na larawan ni Virgin Mary, tapos may kandila at isang Biblia sa tapat. Una kong tinignan ang bintana noong lumabas ako ng silid, pero sarado naman. Naglakad pa ako sa sala sa itaas upang hanapin kung anong pinanggalingan noong tunog na bumagsak na narinig ko. Hindi naman kasi masyadong maliwanag ang hawak kong lampara, kaya hindi ko rin kita agad ang nasa sahig.
lalo at kulay itim na tabla ang sahig noong second floor. Noong makarating ako malapit sa lamesa, ay nakita kong iyong Biblia pala ang nahulog. Pero ang tanong, paanong nahulog iyon? Nasa gitna ng lamesa iyon nakalagay, at sa araw na iyon, ako lang ang tao sa itaas. Kasi hindi naman umaakyat doon sina lolo at lola. Si Tito Joseph naman ay noong nakaraang araw pa umalis, magmamaneho paluwas ng Maynila. Bali every 3 days bago siya makauwi. Kaya takang-taka ako noon dahil sa wala pa naman akong karanasan sa mga multo na iyan. Kaya hindi rin ako agad nakaramdam ng takot. Dinampot ko na lang ang Biblia at inilagay sa gitna ng lamesa kung saan iyon palaging nakalagay. Tapos tumalikod na ako at bumalik sa kwarto. Isasarado ko pa lang ang pintuan nang marinig ko uli ang kahalintulad na tunog ng pagbagsak. Sigurado akong ang Biblia na naman iyon. Kaya doon na ako nagsimulang makaramdam ng takot. Wala na kasi akong mahanap na paliwanag sa nangyayari. Isinara ko na ang pintuan at inilak. Kakaiba na rin noon ang nararamdaman kong lamig. Samantala noong nagbabasa pa lang ako ay pinagpapawisan ako. Pero noong manggaling na ako sa sala ay nagsisimula na akong lamigin. Iniligpit ko na lang ang mga notebook na binabasa ko. Naisip kong matulog na lang agad. Tapos sa madaling araw na ako gigising upang magmemorya ng mga aralin. Nagtalukbong na lang ako noon ng kumot hanggang sa makatulog. Nagising na lang ako ng madaling araw na nagtataka dahil bakit madilim. Iyong lamparang paumagahan ay nilagyan ko naman ng gas bago ako natulog. Tsaka kahit pa maging mahangin o bagyo ay hindi mamamatay ang sindi noon dahil may takip iyon na bote. Nangangapa akong hinahanap ang posporo. Naroon lang din naman iyon sa gilid ng lamesa malapit sa akin kaya agad kong nakuha. Pero pagkahawak ko lang sa posporo ay naramdaman ko rin na may malamig na kamay ang humawak sa akin. Gulat na gulat ako at napaatras sa papag. Pero kahit natatakot ay nagmadali akong kumuha ng palito tapos nagsindi. Noong lumiwanag na ay wala namang ibang tao sa loob ng kwarto. Agad kong sinindihan iyong isang malaking lampara sa tabi ko. Bago ko naman sinindihan iyong maliit na lamparang paumagahan. Inilawan ko pati sa ilalim ng aking papag dahil baka naroon lang nagtatago iyong taong humawak ng kamay ko. Nilapitan ko rin ang pintuan pero nakatrangkap pa rin naman kaya ibig sabihin walang pumasok at wala ring lumabas ng kwarto ko. Buo na ang hinala ko na iyon na nga ang multong sinasabi nila mama dati na madalas magparamdam noong mga bata pa sila. Pero kahit natatakot ay hindi ako nagpatalo. Nagdasal ako ng pansariling dasal para sa proteksyon. Saka sinimulang mag-review. At noong makatapos ay muli na akong natulog. Kalaunan, noong makapagtabi ako ng kaunting pera, ay bumili na rin ako ng flashlight para hindi lang lampara ang meron ako at may masisindihan ako kaagad kung sakaling pagpatayan na naman ako ng lampara. Hindi ko rin iyon ikinuwento kina lolo at lola kasi gusto kong ipakita doon sa multo na hindi ako natatakot sa kanya at hindi ako hihingi ng tulong sa mga kasama ko. Isang gabi noon, matutulog na sana ako nang sabihin sa akin ni Tito Joseph na doon raw muna ako matulog sa kwarto niya. Nagtataka naman ako kung bakit, kasi bahay nila iyon. Imposible namang tinatablan pa rin siya ng takot. Siguro naman ay sanay na siya. Pero ang kwento niya sa akin, noong tanghali daw kasi, habang natutulog siya sa kanyang kwarto, ay may naririnig siyang lata na gumugulong. Noong una ay binaliwala niya lang
dahil baka sa labas o doon sa kalsada. Kasi parang sinisipa ang tunog noong lata tapos gumugulong. Pero hindi iyon natitigil. Bumabawi nga siya ng tulog dahil puyat siya galing sa biyahe. Kaya naiirita na talaga siya at bumangon. Sisigawan niya na raw sana kung sino mang bata ang nagsisipa ng lata sa tapat ng bahay. Pero laking gulat niya noong makita niyang iyong latang gumugulong ay naroon sa sala ng bahay namin sa itaas. Nanlaki raw ang kanyang mga mata dahil naabutan niya pang gumugulong iyon habang nakatingin siya. Nahinto ang paggulong ng lata tapos ilang saglit niya pang pinakatitigan nang bigla iyong tumalsik papunta sa kanya. Kaya tumakbo na siya paibaba at doon na lang sa sala natulog. Iyon pala ang dahilan kung bakit noong dumating ako kinahapunan ay may nakita akong lata sa itaas. Ang sabi ni Tito Joseph ay iyon daw ang lata ng corned beef na inulam niya noong dumating siya. Tinirhan niya naman ako at iyon nga ang iniulam ko noong gabi. Hindi naman kasi kumakain noon sina lolo at lola. Wala naman kaming ginawang hakbang tungkol doon sa multong nagpaparamdam. Hindi lang namin pinapansin. Minsan naman ay nananahimik din at walang paramdam hanggang sa nasanay na lang din ako. Ang kasunod kong karanasan, Sir Carl, ay noong second year high school na ako. Itong si Lolo po ay tamad umakyat sa itaas kasi nga raw sumasakit ang tuhod niya. Pero kapag pupunta sa sabungan tuwing linggo ay hindi naman sumasakit. Ayon pa sa kanya, ay exercise niya naman daw kasi iyong paglalakad papuntang sabungan. Fiesta noon sa barangay namin at maraming dayo. Ang sabi ni Lolo, napupunta raw siya sa sabungan, pero gusto niya ay kasama kami ni Tito dahil marami nga ang dayo at hindi namin masasabi kung magiging mapayapa ang lahat. Minsan pa naman ay may mga nag-aaway din. Hindi raw siya makakatakbo kapag nagkataon na may gulo, kaya kailangan niyang kasama kami ni Tito sa pagpunta doon sa sabungan. Pumayag naman kami ni Tito para makapamasyal na rin. Maliban kasi sa sabungan na itinayo doon, naroon rin ang maraming pwesto ng mga patyangge. Marami ring nagtitinda ng kung ano-anong matatamis na pagkain, gamit sa bahay at meron ding mga nagtitinda ng damit. Pagkarating namin doon sa sabungan ay nakita namin naroon ang kumpare ni Lolo, balin ninong iyon ni Mama sa binyag. Mas bata iyon kay Lolo pero matanda na rin. May dalang manok iyong si Lolo Carding. Ang sabi ni Lolo ko na iyon daw ang kanyang tatayaan kasi usapan na nila iyon. Kami naman ni Tito ay nakisiksik lang at nanood noong mga naglalaban na manok. Noong matapos ang isang laban ay bumalik na kami sa kabilang bahagi kung saan nagaganap iyong ulutan. Kung hindi kayo pamilyar sa term na ulutan, iyon ay ang hanapan ng makakalaban ng dalang manok. Minsan, pwede iyong ipapahawak mo ang manok mo sa kalaban para malaman niya kung gaano kalaki. Hahawakan mo rin yung manok nila. Tapos kapag nagkasundo kayo, idi iyong manok nyo na ang maglalaban. Pero matagal ang prosesong iyon dahil kadalasan magugulang ang mga tao sa ulutan. Kahit pa nga malaki ang manok nila, ay gusto nila na mas maliit pa doon ang mahahanap na kalaban para sigurado ang panalo. Iyong iba naman ay ayaw pahawak ng manok, tinginan lang. Kaya ang style ng iba ay talagang ginugupitan ng manipis ang manok nila para magmukhang maliit at payat. Pero kapag sinilip mo ang ilalim ng katawan ay malaki pala. Sadya lang kinakalbo ang ilalim ng mga balahibo para manipis ang matira at magmukhang payat. Tinapik ako ni Tito Joseph. Sabi niya, "Mar, tignan mo yung matandang yun." Wika niya pa sabay nguso sa isang matanda na mukhang walang ligo-ligo at dugyutin.
Masyado iyong arugante. Wala naman siyang dalang manok, mananaya lang din. Pero nakikihawak siya sa mga manok noong mag-uulutan. Nakita naming meron siyang nakitang tatayaan. Balit tumutulong siyang hanapan ng makakalaban iyon. Noong may makasundo, ay sinabi niya sa makakalaban na i-check niya raw ang manok nito. Sa tingin naman namin ni Tito ay pantay lang ang laki ng katawan noong dalawang manok. May kung ano siyang sinabi para mapalingon ang lahat sa unahan. Tapos nakita naming may idiniin siya sa manok gamit ang hinlalaki. Kasi parang napaigik rin ang manok na kinapa niya. Tapos ibinalik niya na rin agad sa may-ari. Sabi niya pa na okay na raw iyon, match na match ang laki. Pero matapos malagyan ng tari ang manok, ay tila nanghihina na iyon. Pinakatitigan kasi namin ni Tito, kasi sabi ni Tito na may ginagawang pandaraya ang matanda. Dapat daw kasi magulang ka rin talaga kapag nasa sugalan at huwag magpapahawak ng manok dahil hindi maiiwasan ang mga kagaya noon na may ginagawang hokus-pokus. Noong maglaban na nga ang dalawang manok ay hindi malang umabot ng 2 minuto ay patay na ang manok ng kalaban. Nanalo ang matandang dugyutin. Tuwang-tuwa siya at sigaw ng sigaw. Ipinagmamayabang niya pa na magaling raw talaga siyang tumingin kaya madalas siyang manalo. Naroon na rin noon si Lolo ko at Lolo Carding sa ulutan. Naroon uli malapit sa kanila ang matandang mandaraya. May sinasabi siyang match sa manok ni Lolo Carding. Tapos sabi niya na gusto niyang tingnan ng malapitan at mahawakan ang manok ni Lolo Carding. Agad namang lumapit si Tito Joseph kay Lolo Carding at sinabing huwag papahawakan ang manok niya dahil may ginagawang hokus-pokus ang matandang iyon sa naunang laban. Naroon lang kami noon sa una naming kinapwestuhan. Si Tito Joseph lang ang lumapit kina Lolo. Nakita kong masama ang titig noong matanda kay Tito Joseph. Tapos nagalit. Bakit raw ang arte-arte nila Lolo Carding ayaw pahawakan ang manok? Hindi naman siya ang may-ari ng makakalaban. Pero hindi talaga nagpadala sina Lolo sa mga sinabi ng matandang iyon. Nagkasundo na rin naman sina Lolo at ang may-ari ng manok na sila na nga ang maglalaban at wala nang hawakan. Tinginan lang. Naglaban na nga ang dalawang manok at nanalo ang manok ni Lolo Carding. Pumusta ng 5,500 si Tito Joseph. Si Lolo naman ay 3,300. Kaya tiba-tiba kami sa panalo. Sabi ni Tito Joseph na maghanap kami ng makakainan, ng halo-halo at iba pang matatamis. Hindi na raw siya tataya sa sabong kasi nga panalo na, baka mabawi pa. Umuwi na rin naman sina Lolo ko at Lolo Carding. Kasi iyong bihag o talo ng manok na nakuha nila ay ipapaluto at gagawing pulutan. Mas masarap daw kasi iyon kaysa mga normal na manok na mabibili sa palengke o iyong mga inaalagaan lang para katayin. Naiwan pa nga kami doon ni Tito Joseph kung ano-ano ang kinain namin. Maliban pa sa halo-halo, kumain din kami ng salad, ice cream at leche flan. Basta mga matatamis na paninda na meron doon ay bumili kami. Hindi naman kami pwede mag-uwi kasi bawal doon sila Lolo at Lola. Binilhan din ako ni Tito Joseph sa Tiangge ng isang pantalon, 2 t-shirt na pangporma at 3 brief. Hindi kasi talaga madamot sa akin si Tito. Parang kapatid na ang turing niya sa akin. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim noong magpasya kaming umuwi na. Ang usapan nga namin na sa kinagabihan ay papasyal kami sa sayawan para manood ng kahit 2 oras lang bago matulog. May biyahe rin kasi si Tito sa kinabukasan kaya hindi siya pwedeng makipag-inuman. Habang naglalakad kami papauwi ay napansin naming humahawi ang mga talahib sa gilid ng daan. Nagulat ako dahil parang may mabangis na hayop ang tumatakbo roon.
Dinig rin kasi ang ungol noon na parang aso na mabangis. Nagmadali na kaming maglakad ni Tito Joseph para makarating na agad sa bahaging may mga kabahayan. Pero mabilis din iyong sumusunod na kung anong nilalang. Nang biglang may umatake kay Tito Joseph na kumbabawan siya noon. Noong una ay natakot ako ng sobra sa pag-aakalang halimaw o hayop iyon. Pero noong makita ko ay tao naman, nakapantalon at naka-t-shirt, kaya nabawasan ang takot ko. Hinubad ko ang suot kong sinturon at hinataw sa lalaking iyon. Napaliyad naman iyon sa sakit at noong tumingin sa akin ay doon ko na nakita na hindi pala normal na tao ang pagmumukha niya. Mukha siyang aso at mabalahibo ang mukha pati na mga braso. Ako naman ang sinugod niya. Pagkalapit sa akin ay hinampas ko kaagad ng sinturon, pero binaliktad ko iyon. Iyong bakil ang ipinalo ko, pero tila hindi naman iyon nasaktan, sabay talon sa akin. Ako naman ang nakumbabawan, kaya iniharang ko ang aking braso sa aking mukha. Napapasigaw ako sa sakit sa bawat kalmot noon sa akin na humihiwa sa braso ko. Hanggang sa makita kong naroon na si Tito nakasakal sa liig ng nilalang na iyon habang tuloy-tuloy ang pagsaksak ng kanyang tansong punyal sa likuran noon. Iyon bang paibaba ang pagkahawak ng punyal na animoy magbabasag ng yelo? Ganoon ang pagkakahawak ni Tito sa kanyang punyal at napakabilis ng mga pagsaksak na kanyang ginagawa. Binalya naman siya ng aswang para tumalsik, pero dahil nakakapit siya sa liig ng aswang, kaya hindi rin siya basta-bastang maalis. Napatihaya ang aswang, kaya nadaganan niya si Tito sa likuran. Nabitawan na rin siya ni Tito. Mabilis na tumakas ang nilalang na iyon, at doon din bumalik sa direksyong kanyang pinanggalingan bago iyon umatake sa amin. May nakakita naman sa amin at naabutan ako na nakahiga pa sa lupa. Si Tito naman ay papabangon pa lang. Hindi na rin kasi nakita noong mga dumating kung ano ang nangyari sa amin. Basta iyong eksena na nakatihaya ako sa daan ang kanilang naabutan. Sabi lang ni Tito na may umatake sa aming lalaki pero hindi namin nakilala. Inalalayan kami na makauwi. Iika-ika rin kasi si Tito. Tumama raw kasi ang likuran niya sa matalim na bato noong makumbabawan siya ng aswang. Kaya hindi rin agad siya nakabangon para tulungan ako. Ipinablatter naman namin iyon sa barangay, pero tanging ang suot lang na damit ang aming inilarawan. Hindi na namin ikinuwento ang tungkol sa mabalahibong mukha at braso noon. Baka kasi ano pang isipin ng mga taong naroon sa barangay. Marami rin kasi ang tao doon na mga bisita at kakilala ng kapitan. Noong kami na lang ang nasa bahay ay sinabi ni Tito na natatandaan niya ang suot noong aswang na umatake sa amin. Iyon din daw ang suot noong matandang mananaya sa sabungan na madaya. Maaaring inabangan talaga kami noon dahil nagalit na nakialam kami sa diskarte ng kanyang pandaraya. Sabi naman ni Tito na mabuti na lang daw dahil palagi niyang dala iyong kanyang pasadyang punyal na yari sa tanso. Kapag normal daw kasi ng mga patalim ay hindi basta-bastang tatalab sa mga aswang, lalo na kung may kaalaman sa lihim na karunungan. Kinagabihan noon ay hindi na kami nagtungo pa sa sayawan. Natakot na kasi kami na baka abangan kami noong matandang aswang at muling paghigantihan. Tapos marami rin kaming sugat na may mga benda. Masasabi ko, Sir Carl, na nasa tama naman kami. Hindi naman kami nakikialam sa pandaraya niya sa iba. Doon na lang kami nang himasok noong si Lolo na ang dinadaya niya. Siyempre, poprotektahan namin si Lolo. Lalo at malaki ang taya niya. Maging si Tito Joseph ay malaki rin ang taya. Kaya hindi mo rin masisisi kung gumawa man siya ng hakbang. Hanggang dito na lang, Sir Carl, ang maibabahagi kong sariling karanasan.
Sana ay inyong nagustuhan. Sa ngayon nga pala ay wala na sina lolo at lola. Tapos si Tito Joseph naman ay sa Maynila na naninirahan kasama ang kanyang asawa at 2 anak. Ang nakatira doon sa lumang bahay ni na lolo ay sina mama ko na at iba ko pang kapatid. Ayon pa sa kanila, wala na rin naman daw silang napapansin na kababalaghan. Mukhang lumayas na raw ang multo dahil naging maingay na ang bahay. Lalo at maliban kina mama ay naroon din ang pamilya ng kuya ko na may asawa't anak na rin. Lubos na gumagalang, Emar ng Eastern Samar. Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Pati na rin sa lahat ng tagapakinig ng iyong YouTube channel. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rodel. 34 na taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa Tondo, Manila. Lumipat kami dito dahil sa isang pangyayari. Sa Capiz po ako isinilang, panganay sa 3 magkakapatid. Wala na ang aming mga magulang. Ang nanay ko ay namatay sa sakit na tuberculosis, habang ang tatay ko naman ay namatay sa panunugis sa mga aswang. Kung hindi nyo na itatanong, ay isang manunugis ng aswang ang aking ama. Sa mga nababalitaan niyang aswang sa bawat lugar, pero hindi siya pala kwento ng tungkol sa kanyang mga nagiging karanasan sa engkwentro sa mga aswang. Ayaw na ayaw niya rin na maging katulad ko siya. Mapanganib daw iyon masyado. Noong mamatay ang aming mga magulang, ay ako na ang tumayong ama at ina sa aming magkakapatid. Nag-aaral pa noon ang pinakabunso namin, habang ang pangalawa naman ay ang siyang nag-aasikaso ng naiwan sa amin na bukirin. Ako naman ay ang siyang gumagawa ng diskarte na maaaring mapagkakitaan para sa aming mga pangangailangan. Yari lang sa kawayan at pawid ang aming bahay na hindi kalakihan. May silong din iyon at nakaangat sa lupa. Medyo malayo kami sa bayan, kaya naman kailangan pa naming sumakay ng tricycle o di kaya habal-habal kapag pupunta kami ng bayan. Ang kwento nga pala na ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa pagiging manunugis ko rin ng aswang. Kahit lalampa-lampa ako, Sir Carl, ay kasapi ako sa lihim na samahan na pumupuksa ng mga aswang. Hinuhuli namin sila at sinusunog ng buhay. Dahil sa pagiging masigasig ng samahan namin, ay nabawasan ang mga alagad ng dilim na talagang pinoproblema dati ng baryo namin. Kahit papaano ay nangingilag na rin ang mga aswang na taga-ibang baryo na dumayo sa bayan namin. Dahil sa aming mabagsik na samahan na walang awa pagdating sa mga nilalang na katulad nila. Isang araw ay may natanggap akong balita mula sa aming pinuno ng samahan na may pagpupulong daw nagaganapin sa kinagabihan. Nagaganap lang ang ganoong pagpupulong kapag may aswang kaming huhulihin. Iniisip ko na agad noon na baka may umatake na naman na aswang, kaya biglang nagpatawag ng pagpupulong ang aming pinuno. Magkasabay kaming pumunta ng aking kumpare doon sa pagpupulong na iyon. At itago na lang natin siya sa pangalang Jomar. Nagpunta na nga kami sa aming sikretong tagpuan, isa iyong kuweba na mahirap matuntun. Tanging mga miyembro lang ng samahan ang nakakaalam noon. Nakaupo kami noon sa mga bato habang hinihintay ang pagdating ng aming pinuno. Nabanggit ni Jomar na sabik na daw siya ulit na makakita ng aswang. Sa bagay, maging ako man ay sabik na ring magamit ang sarili kong benditadong itak. Nasa bahay lang namin ang aming mga sandata, ngunit nahahawakan lang namin iyon kapag may aswang na umaatake o hahanapin.
Biglang tumigil sa pagkikwentuhan ang lahat ng aming mga kamiyembro nang biglang dumating ang aming pinuno na itago na lang natin sa pangalang Kaberto. Sinabi agad nito sa amin ang dahilan ng biglaan niyang pagpapatawag ng pagpupulong. May inatake na naman daw ang mga aswang na naging dahilan ng pagkaulila ng isang bata dahil pinaslang ang mga magulang nito. Sinabi niya na rin na natuntun na kung saan nakatira ang mga aswang na umatake sa kalapit baryo namin. Kinabukasan raw ng umaga ay huhulihin na namin ang mga aswang na iyon. Pagkatapos din ng pagpupulong na iyon ay hinati kami sa dalawang grupo. Kami ang unang grupo na sinabihan na magpahinga para may lakas kami bukas sa paghuli sa mga aswang. Ang pangalawang grupo naman ay pinaghanda ng mga kagamitan at magroronda din sila sa gabing iyon para naman mapanatili ang kaligtasan sa aming baryo pati na rin sa mga kalapit baryo nito. Kinabukasan nga ay maaga kaming gumising para maghanda ng gagamitin namin sa paghuli sa mga aswang. Merong itak, sibat at mga kadena. Noong makarating kami sa bahay noong nasabing mga aswang, ay binulaga namin sila habang mahimbing na natutulog. Walang nagawa ang magkapatid na aswang nang mapaligiran namin sila pati na ang kanilang bahay. Pareho silang mababangis. Muntik pa ngang makawala ang isa noong mabangis iyon na nanlaban. Mabuti na lang at nasugatan ito agad ng aming pinuno, kaya napaluhod iyon sa sobrang sakit. Tinakpan namin agad ang mga mukha noon gamit ang tela na sako na kulay itim. Tinalian din namin ng kadena ang kanilang mga kamay upang hindi nila magamit ang kanilang lakas. Nagtataka pa nga ang panganay na aswang kung bakit daw namin sila hinuhuli. Wala naman daw silang ginagawang masama sa amin. Sinabi naman ni Kaberto na wag na silang magmaang-maangan o magsinungaling pa dahil sila ang pumatay sa mag-asawang kabaryo lang din nila. May naiwan kasing ebidensya para matukoy kung sino ang mga salarin sa pagpaslang. Muling nagdahilan ang panganay na aswang at sinabing tao raw mismo ang pumatay sa mag-asawang iyon. Nandoon daw sila noong gabing mangyari iyon. Mga rebelde daw ang may gawa, pagkatapos ay pinagnakawan. Hindi lang daw agad nila iyon nasabi sa barangay, sa takot na sila ang hulihin dahil kilala nga sila ng mga aswang. Ayon pa doon sa panganay na hindi naman daw sila kumakain ng laman ng tao, bagkus ay laman lang ng mga hayop. Nairita naman ang pinuno namin sa pangangatwiran ng panganay. Sa galit niya ay pinaghahampas niya ito ng buntot pagi. Nagsisigaw ang kawawang aswang sa sakit pero patuloy iyong hinahampas ng aming pinuno. Napaiyak na lang ang bunsong kapatid nito at pilit pa rin nagmamakaawa pero sarado na ang isipan ng aming pinuno. Hindi daw niya kailangan pakinggan o maawa sa dalawang iyon dahil sabi niya pa hindi siya maniniwala o magpapauto sa mga kampo ng kadiliman. Maya-maya pa ay nagutos na ang pinuno namin na dalhin na ang mga iyon sa lugar kung saan sila susunugin. Sinusunog kasi talaga namin ng buhay ang mga aswang. Nang sa ganun ay hindi na ito pamarisan ng ibang aswang at umiwas na pumaslang ng mga pangkaraniwang tao. Hindi pa nga nakontento ang pinuno namin at muli niyang pinaghahampas ang magkapatid habang hinahanda pa lang ang pagsusunugan sa mga ito. Tanging iyak at hiyaw na lang ang maririnig sa dalawang iyon. Ramdam talaga nila ang sakit dahil hindi gumagaling ang nagiging sugat nila na gawa ng buntot pagi. Noong maihanda na ang mga panggatong na gagamitin sa pagsunog sa kanila, ay hindi na nag-atubili pa ang aming pinuno. Sinenyasan niya na ang aming mga kasamahan na sindihan na iyong mga kahoy na nakapalibot doon sa dalawang magkapatid.
Binuhusan din muna ng gaas ang buong katawan ng dalawa bago sinilaban. Kitang-kita ko kung paano magpumiglas ang magkapatid. Parang babagsak pa nga ang poste. Rinig na rinig ko rin ang panaghoy at daing nilang dalawa. Ilang saglit pa ay naaamoy ko na ang nasusunog na laman ng tao. Sa huling pagkakataon ay narinig ko pa ang magkapatid na nagsalita habang unti-unting nilalamon ng apoy. Ang sabi ng panganay na masasama daw kami at mga walang awa. Patuloy naman sa pagmamakaawa ang bunsong kapatid at nakikiusap na pakawalan raw sila. Pero sa tingin ko, kahit pakawalan pa namin sila sa mga oras na iyon, ay hindi na rin sila magtatagal dahil sunog na ang buo nilang katawan. Nakaramdam ako ng awa sa kanila, ngunit naisip ko rin na tama iyon. Sa isang banda kasi, mga aswang sila at kami naman ang tagatugis ng mga aswang upang protektahan ang mga inosente at mga walang laban na tao. Napatalikod na lang ako dahil ayoko nang makita ang ganoong eksena. Sa pagtaas ng aking ulo ay may nakita akong isang nilalang sa itaas ng bahay na nakatingin sa amin. Blanko ang ekspresyon ng muka nito. Nang makita niya akong nakatingin sa kanya, ay mabilis iyong umalis. Hindi ko alam kung sino iyon, pero alam ko na isa iyong aswang. Ilang saglit pa ay kumalat na ang dilim matapos naming masunog ang aswang. Hapon kasi isinasagawa ang seremonyas ng pagsusunog. Dahil bukod doon ay hinihintay pa ang mga tao para masaksihan ng lahat ang tradisyonal na pagsunog sa aswang bago lumubog ang araw. Pinauwi na kami ng aming pinuno dahil sila na raw ang bahala na maglinis sa pinagdausan ng pagsusunog. Binaliwala ko na lang din ang nakita ko. Hindi ko sukat akalain na pagkatapos pala ng araw na iyon na sinunog namin ang magkapatid, ay isang malagim na pangyayari ang susunod na magaganap. Kasama ko noon si kumparing Jomar sa paglalakad pauwi sa aming bahay. Nagkikwentuhan pa kaming dalawa at bilib na bilib siya sa aming pinuno. Hindi lang sa pakikipaglaban, kundi sa matatag na prinsipyo nito. Natanong niya rin ako kung ano ba ang gagawin ko kung ako ang nasa posisyon ng aming pinuno. Maaawa daw ba ako sa mga aswang o papaslangin ko rin kagaya sa ginawa ni Caberto? Sinabi ko na lang na siyempre gagawin ko rin ang ginawa ng aming pinuno. Ano't ano pa at naging manunugis kami ng aswang kung hindi naman namin iyon papaslangin at ipatupad ang inaakala naming tama. Pero hindi iyon ang dinidikta ng puso ko. Kahit papaano siguro ay bibigyan ko ng konsiderasyon ang bawat aswang na mahuhuli at aalamin kung ano talaga ang totoo. Maaari din kasing mangyari iyong tinatawag nila na frame up o itinuturo lang para pagbintangan sa bagay na hindi naman sila ang may gawa. Isa lang din kasi ang buhay natin at kapag kinuha natin ang buhay ng iba at hindi na maaring mapalitan o maibalik, kahit pa mapatunayan natin na nagkamali tayo sa ating naging desisyon. Nang makarating kami sa bahay ko, ay nagpaalam na ako kay Jomar. Medyo malayo-layo pa kasi ang sa kanila at kailangan niya pa maglakad ng humigit kumulang kalahating oras. At may madadaanan pa siyang malawak na maisan. Nagpatuloy na sa paglalakad ang aking kaibigan. Ako naman ay pumasok na sa bahay. Naligo muna ako, nagpahinga, pagkatapos ay natulog na rin. Kinaumagahan ay nagulat ako sa balitang aking narinig. Patay na raw si Jomar, nakasama ko lang noong nakaraang gabi. Agad akong pumunta sa kanilang bahay para kumpirmahin kung totoo ba ang nangyari sa kanya. Sa labas pa lang ng kanilang bahay ay naririnig ko na ang iyakan ng kanyang pamilya. Nakita kong naroon na siya sa isang katre. Habang inihahanda ng mga kasamahan namin
iyong mga tabla at kahoy na gagawing ataul. Ayon pa sa nanay ni paring Jomar, hindi daw ito nakauwi noong nakaraang gabi. Kaya noong pagkagising nila ay hinanap nila ito at ipinagtanong-tanong sa mga kapitbahay. Hanggang sa may isang kapitbahay na nagmamadaling dumating at sinabing nakita daw si Jomar na nakahandusay sa maisan, wakwak ang tiyan at dilat ang mata. Agad namang nagpaabot ng pakikiramay ang aming pinuno. Sinabi niya pa sa pamilya ni Jomar na hindi kami titigil hanggat hindi napapanagot ang may gawa o salarin sa pagkamatay ni Jomar. Ito rin kasi ang unang pagkakataon na may isang manunugis ng aswang na biniktima ng aswang din mismo. Sinabi ni Caberto na susunugin niya ng buhay ang aswang sa harapan ng pamilya ni Jomar upang makamit nila ang hustisya. Nagpaalala din siya sa amin na magdobli ingat, lalo na at kami na ang target o punteriya ng mga aswang. Gabi-gabi ay nagkakaroon na ng pagruronda ang kalahati ng grupo ng mga manunugis ng aswang. Sa umaga naman ay patuloy kami sa paghahanap ng ebidensya o maaaring tumistigo sa pagpatay sa aking kaibigan. Lalo pa kaming naging desperado na mahanap ang aswang na iyon at maparusahan dahil ilang araw lang ang lumipas ay 4 pa sa kagrupo namin ang namatay. Ganon din ang nangyari, kahalintulad ng pagkamatay ni paring Jomar. Iyon ang hindi na talaga natiis pa ng aming pinuno. Pakiramdam niya ay kinukutya kami ng mga aswang at hindi na kinakatakutan. Ang lahat daw ng mahuhuli naming aswang ay hindi nasusunugin agad ng buhay. Pahihirapan muna ito ng ilang araw bago sunugin sa gitna ng plaza. Kahit ako man ay nakaramdam din ng takot dahil noon lang iyon nangyari sa amin na biglang tumapang ang mga aswang at kinalaban na mismo ang aming matibay na samahan. Ang iba nga sa amin ay natakot na rin at nagpaalam na aalis na sa samahan. Wala namang nagawa si Caberto sa naging pasya ng iba naming kasamahan. Hindi niya rin ito masisisi dahil may mga pamilya itong pinoprotektahan at binubuhay. Isang gabi, kasama namin ang aming pinuno dahil may pinuntahan kaming liblib na lugar. May nakapagsabi raw na naroon sa bahay na iyon ang aswang na pumapatay ng mga manunugis. Kaya naman, mabilis kaming nagtungo sa nasabing lugar. Pinalibutan namin agad ang nag-iisang bahay na nakita namin doon. Hawak namin sa kaliwang kamay ang itak habang sa kanan naman ay iyong sibat na matulis na kawayan. Kasama ako sa 5 inutusan para pasukin na agad ang bahay. Dahan-dahan kaming naglakad papasok sa pinto noon. Hindi naman nakatrangka ang pintuan, kaya maingat namin iyong itinulak papabukas. Sa pintuan pa lang ay sumalubong na sa amin ang nakakasulasok na amoy ng laman na nabubulok. Hindi lang namin alam kung ano iyon. Madilim ang loob, kaya binuksan na namin ang dala naming flashlight. Mga sulok kasi ang dala namin sa pagkakataong iyon. Nasa loob na kami noon ng sala. Nakakita naman ng iba kong kasama ng gasera at sinindihan nila iyon. Tumambad sa amin ang laman at parte ng katawan ng mga tao. Marami ring dugo sa sahig, kaya pala sa pintuan pa lang ay maaamoy na ang pagiging malansa ng loob. Sariwa pa ang iba sa mga laman na iyon, kaya siguradong bagong paslang pa lang ang mga ito. Naisip ko na nilinlang kami ng aswang na iyon. Lalong nagpuyo sa galit ang aming pinuno. Ibig sabihin, ang mismong nagsabi sa amin ng lokasyon ng bahay ay ang mismong aswang na aming hinahanap. Sinunog namin ang bahay na iyon. Matalino ang aswang na pumapatay at hindi namin alam kung ilan sila. Pero malinis silang tumrabaho at walang ni isa ang nakasaksi
sa mga pinaslang nila o maging sa pagdukot. Ang dating mahigit 50 na kasapi ng aming samahan, ang natira na lamang ay 32 na mga manunugis. Anibersaryo namin sa kinabukasan, kaya pinahinto muna kami ng aming pinuno sa paghahanap sa mga aswang, hindi upang magsaya, kundi upang parangalan din ang mga kasapi namin na nagbuwis ng buhay para sa labanang iyon. Isa iyong sagradong pagpaparangal at ang kauna-unahang pagpaparangal na natanggap namin. Sa mismong araw ng parangal ay dumating ang natitirang miyembro. Habang nagsasalita ang aming pinuno sa harapan, ay biglang may natumba na isa sa aming kasamahan, kaya nabaling ang aming atensyon sa kanya. Nilapitan naman siya ng isa sa mga kasamahan namin at pinulsuhan kung buhay pa ba ito. Nang biglang may magsalita, walang iba kundi ang babae na nagsabi sa amin kung saan daw matatagpuan ang bahay ng aswang na hinahanap namin. Pero may mga kasamahan na ito, 5 silang lahat, 2 babae at 3 lalaki. Tinanong ito ng pinuno kung sino at anong kailangan nila. Sinabi naman ng mga ito na sila daw ang mga aswang na pumaslang sa mga kasapi namin. Napamura naman ang pinuno namin at galit na galit siya. Tinanong niya pa kung paano nalaman ng mga iyon ang sikretong tagpuan namin. Iyon pala ay meron daw isa sa amin na nagtraidor, isa sa mga kasapi namin na tumiwalag. Lalong nagalit ang aming pinuno sa kanyang narinig. Inutusan niya kaming lahat na dakpin na ang mga mapangahas na pumasok sa aming tagpuan. Magsisisugod na sana ang aming mga kasamahan nang isang babae naman ang dumating. Walang iba kundi ang babaeng nakita ko o iyong nilalang nakahawig talaga ng babaeng iyon na nakita ko noong sunugin namin ang magkapatid na aswang. Agad nagsiyukod ang mga kasamahan nito. Nagsalita ito at sinabing kung meron daw samahan ng mga manunugis ng aswang, sila naman daw ang samahan na tutugis sa amin. Sinabi din ng babae ang kanyang pangalan na Matilda. Dahil daw sa ginagawa naming pagtugis sa kanila, ay nalalapit na ang pagkaubos ng kanilang lahi. Kaya't kung hindi sila kikilos ay tuluyan silang malilipol. Kaya naman, para daw mapigilan ito, ay kailangan nilang tugisin ang mga manunugis upang maprotektahan ang kanilang hanay. Aminado daw silang may mga aswang talaga na masasama at kumakain ng laman ng tao. Pero ang mga kagaya daw nila na aswang ay nais lang na mabuhay ng mapayapa, nakalintulad din ng sa mga tao. Hindi daw sila nakikialam sa ginagawa naming pagtugis sa mga masasamang aswang na nambibiktima. Pero noong madamay daw ang mga inosenteng aswang, ay doon na sila tuluyang nagising sa katotohanan na hindi pwedeng magsama ang mga aswang at mga tao. Sinabi naman ng aming pinuno na kung mabubuti silang aswang, ay bakit pinaslang nito ang kanyang mga tauhan. Masyado daw itong marami kung paghihiganti lang ang kanilang pakay. Sinabi naman ni Matilda na mga anak niya ang napaslang, kaya hindi daw sapat ang buhay ng mga manunugis na aswang kahit ubusin pa nito ang buo naming grupo. Hindi rin daw sila kumakain ng laman ng tao. Isang pagpapatunay daw doon ay iyong laman na nakita namin sa kubo. Sinadya lang daw nila iyong pagpira-pirasuhin. Hindi na pinatapos pa ni Caberto ang pagsasalita ng aswang na si Matilda. Agad niya kaming inutusan na paligiran na ang mga mapangahas na iyon. Ngumisi lang ng mapait si Matilda. Wala naman daw kaming magagawa sa lakas ng kanilang kapangyarihan. Kaya daw nilang makapagpabagsak ng tao sa pamamagitan lang ng orasyon, kagaya noong ginawa nila kanina sa isa naming kasamahan na unang bumagsak. Sinabi naman ng aming pinuno na hindi siya natatakot. Kailanman
ay hindi raw mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Pero sa aking palagay sa mga oras na iyon ay tagilid talaga kami kahit mas marami pa kami sa kanila. Bukod sa wala kaming mga dalang espesyal na sandata, hindi pa mga pangkaraniwang aswang ang aming kaharap. Lahat ng lumapit sa mga aswang na mga kasama ko ay isa-isang natutumba. Ako naman ay nagdadalawang isip. Nakatulala lamang ako habang pinagmamasdan ang unti-unting pagbagsak ng aking mga kasamahan. Mabuti na lang at hindi pa ako umaatake sa mga aswang, kaya hindi ko pa sinapit ang mga nangyari sa aking mga kasamahan. Lahat ng mga nawala ng malay ay saka inatake isa-isa ng mga aswang. Ang natira na lamang sa aking mga kasamahan ay 8, pati na ang pinuno namin. Ngunit ang 7 sa aking mga kasamahan ay nagpulasan papalabas ng kuweba. Iyon nga lang, inutusan ni Matilda ang kanyang mga tauhan na tugisin iyong mga nagsitakas. Wala daw dapat matitirang buhay. Kami na lang ni Caberto ang natira sa loob. Sinubukan niya pang lumaban kay Matilda, ngunit pinaglaruan lamang siya nito. Hindi man lang siya nakatama kahit isang suntok o di kaya gamit ang pagsaksak ng kanyang kutsilyo. Patuloy niyang nilabanan ang pinunong aswang hanggang sa tuluyan siyang bumagsak dahil sa pagod. Nakangisi naman si Matilda habang nakatingin kay Caberto. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko ang pinuno namin na natalo sa pakikipaglaban sa isang aswang. Pero kahit talo na si Caberto, ay nakita ko pa rin siyang nakangiti. Sinabi pa niyang maubos man daw ang hanay namin, ay may lilitaw daw na bagong samahan o mga taong magpapatuloy ng aming nasimulan. Iyon ang huling salitang narinig ko kay Caberto. Pagkatapos ay nakita kong gumulong na ang ulo niya sa harapan ko. Kaya ako na lang talaga ang natirang buhay doon. Kahit nanginginig ako, ay umakma akong aatake o lalaban. Pero itinapon lang ako ni Matilda sa mabatong parte ng kuweba. Napaigik naman ako dahil sa lakas ng pagkakatapon sa akin ng aswang. Napansin ko ring dumudugo na ang aking ulo. Hindi ko alam kung makakaligtas o makakatakas pa ako sa pagkakataong iyon. Ayoko pang mamatay. Sabi ko nga sa sarili ko noon, kapag nakaligtas ako o nabuhay pa, ay iiwan ko na ang samahan at maninirahan na lamang ako bilang pangkaraniwang tao. Lumalakas ang tibok ng aking puso habang papalapit sa akin si Matilda. Hinawakan niya ako sa leeg at itinayo. Kinausap ako nito at sinabing parang pamilyar daw sa kanya ang itsura ko. Sinabi pa nito na may pinaslang daw siya na isang manunugis ng aswang na kamukhang kamukha ko rin. Bigla kong naalala ang aking ama. Sa sobrang galit ko ay pinagsusuntok ko si Matilda. Tinanong ko siya kung ang napatay niyang manunugis ng aswang ay tig-4 lang ang daliri sa kamay at paa. Iyon kasi ang palatandaan ko kay Itay. Ganun na siya noong isinilang. Tumango naman si Matilda. Sinabi pa nitong pinatay niya ang tatay ko dahil pinatay ng tatay ko ang kanyang asawa. Kaya amanos na daw kami ngayon. Hindi niya raw ako papatayin dahil kailangan may matitirang buhay na saksi sa pangyayari ng gabing iyon. Upang maipabatid sa lahat na huwag mamaliitin ang kanilang lahi. Bubuhay niya daw ako dahil ako ang pinakamahina at pinakalampas sa aming lahat. Ibinato niya ako sa bukana ng kuweba. Nakita ko pa ang mga kasamahan ni Matilda. Nabitbit ang mga ulo ng mga kasamahan kong manunugis na nagsitakas kanina. Napaiyak ako habang iniisip na ang hina-hina ko pala at ang lampa ko. Alam din iyon ng tatay ko, kaya siguro
Ayaw niya ako maging manunugis ng mga aswang. Pero gusto ko sanang ipaghiganti ang kanyang pagkamatay at hanapin ang aswang na pumaslang sa kanya. Pero noong malaman at makaharap ko nga iyon, ay wala din naman akong nagawa. Inisip ko na lang na siguro hindi rin gugustuhin ng tatay ko na maghiganti pa ako. Lalo na at nalaman ko na gumanti lang pala ang aswang na si Matilda dahil sa pagkakapaslang ng aking ama sa kanyang kabiyak. Katulad natin ay pamilya rin sila na nasasaktan kapag kinakanti ang kanilang mga mahal sa buhay. Matapos nga ang ilang sandali ay nawalan na rin ako ng malay doon din mismo sa may bukana ng kuweba. Kinabukasan na ako nakauwi. Sinabi ko na lang sa mga kawani ng barangay ang nangyari at itinuro rin ang kuwebang pinangyarihan. Ilang buwan din akong hindi makausap noon ng aking mga kapatid dahil sa trauma. Pero kalaunan ay nakarecover din ako at ikinuwento ko nga sa kanila ang buong nangyari sa gabing iyon. Napagkasunduan namin na ibenta na lang ang lupang kinatitirikan ng aming bahay, pati na rin ang naiwan sa amin na maliit na bukirin, at magsimula ng panibagong buhay sa Maynila. Napagtapos din naman namin ng kolehiyo ang bunso naming kapatid at hindi kami naghiwa-hiwalay. Kahit papaano sa aming pagtutulungan ay nakaluwag din kami sa buhay sa awa na rin ng Diyos. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Sir Carl. Sana ay nagustuhan niyo po at kapulutan ng aral. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Rodel ng Tondo, Manila. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Carl. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ver. 33 taong gulang na ngayon at naninirahan dito sa Navotas. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwentong karanasan ng aking mga lolo. Isa ito sa mga kwentong ikinikwento niya sa amin kapag magkakasama kaming magpipinsan na dumadalaw sa kanila. Tawagin na lang natin sa pangalang Ismael at Dado itong mga lolo ko. Magkapatid po sila. Itong si Lolo Ismael ang tatay ng aking ina. Panganay sa magkakapatid si Lolo Ismael. Bunso naman si Lolo Dado. Parehong ipinanganak at lumaki sina Lolo Ismael at Lolo Dado dito sa Maynila. Dahil dalawa lang silang magkapatid, kaya naman magkasundo at magkalapit ang loob nila sa isa't isa. Halos hindi raw sila mapaghiwalay noon dahil kahit saan magpunta, palagi raw nakabuntot kay Lolo Ismael ang bunso niyang kapatid na si Lolo Dado. Ang pagiging malapit ni na Lolo Ismael at Lolo Dado ay natuldukan nang mangyari ang isang trahedya na ni sa panaginip ay hindi nila naisip na mangyayari. 24 anyos daw noon si Lolo Ismael at 22 naman si Lolo Dado nang magbakasyon sila sa kanilang lola sa Sorsogon. Sa probinsya ng Bicol iyon. Iyon daw ang unang pagkakataon na nagbakasyon sila roon dahil sa nangumbida rin ang ilan sa kanilang mga pinsan. Bagamat mga second cousin na nila ang mga nakatira doon, ay malapit din iyon sa kanila. At kung minsan pangaraw, ay nagbabakasyon din ang mga iyon sa bahay nila dito sa Maynila. Fiesta sa lugar ng mga pinsan nila noong imbitahan silang magbakasyon. Noong una, ayaw pa raw pumayag ng mga magulang ni na Lolo Ismael na pumunta sila sa Sorsogon. Pero dahil sa pangungulit ni Lolo Ismael, ay napapayag na rin nila ang mga iyon. Bisperas daw ng pista noon nang dumalo sila Lolo sa isang padisko. At doon may nakilala si Lolo Dado na isang dalaga na ang pangalan ay Nelia. Sa mga panahong nagbabakasyon sila roon sa kanilang lola, ay naging malapit sa isa't isa
sina Lolo Dado at Nelia. At hindi raw nagtagal ay naging magkasintahan ang dalawa. Noong una ay maayos naman daw ang naging relasyon ng mga ito. Halos araw-araw na magkasama ang magkasintahan at talaga namang makikita ang kasiyahan sa kanilang mga mukha tuwing magkasama. Hanggang sa dumating ang pagtatapos ng bakasyon at kinakailangan na nina Lolo Ismael at Lolo Dado na bumalik ng Maynila. Nagpaalam naman daw ng maayos si Lolo Dado sa kanyang kasintahan at nangakong babalik ito sa susunod na bakasyon o kung magkaroon ng pagkakataon. Nalulungkot man ay walang nagawa si Nelia. Alam niyang kailangan bumalik ni Lolo Dado sa Maynila para ipagpatuloy ang pag-aaral nito, lalo pa at graduating na rin. Noong una ay hindi naman daw naging hadlang kina Lolo Dado at Nelia ang pagiging malayo sa isa't isa. Madalas naman daw nagpapalitan ng sulat para hindi maputol ang kanilang komunikasyon. Hanggang sa sumapit ang nalalapit na pagtatapos ni Lolo Dado sa kolehiyo. Napansin raw ni Lolo Ismael na madalas ay kasakasama ni Lolo Dado ang isa sa mga kamag-aral nitong babae na si Fatima. Napansin din daw ni Lolo Ismael na hindi na tinitignan ni Lolo Dado ang mailbox nila sa labas ng bahay para alamin kung may sulat ba galing kay Nelia. Gaya ng nakasanayan itong gawin simula noong bumalik sila ng Maynila. Dahil daw sa pagtataka ay tinanong minsan ni Lolo Ismael ang nakababatang kapatid kung kumusta na sila ng nobya nitong si Nelia. Ang sagot daw ni Lolo Dado ay wala na raw siyang balita kay Nelia dahil may ilang linggo na raw siyang hindi sumasagot sa mga sulat nito sa kanya. Nang tanungin daw ni Lolo Ismael kung bakit, ang sagot daw ay dahil tinatamad na raw ito sumagot sa mga liham ni Nelia at mayroon na raw siyang bagong kasintahan at iyon nga si Fatima. Nagsawalang imik na lang daw si Lolo Ismael dahil ayaw niya namang manghimasok sa buhay pag-ibig ng kanyang kapatid. Kahit pa nga hindi siya sumasang-ayon sa ginawa nito. Lumipas pa ang ilang buwan at nakapagtapos na ng kolehiyo si Lolo Dado at masayang masaya silang buong pamilya. Subalit pagkalipas lang daw ng ilang linggo ay nakitaan ito ng pananamlay. Madalas daw itong walang ganang kumain at lagi na lang nagkukulong sa kanyang silid. May mga pagkakataon din daw na hindi nito hinaharap ang nobyang si Fatima kapag dumadalaw ang dalaga sa kanila. Bagay na ikinasama ng loob ng dalaga at naging dahilan ng pakikipaghiwalay nito kay Lolo Dado. Noong una ang akala raw nila ay may iniindang sakit si Lolo Dado. Kaya naman, pinilit nila itong magpatingin sa doktor. Ngunit matapos ang pagsusuri ay sinabing wala namang nakikitang malubhang sakit. Ang mga sumunod na araw daw ay mas lalong nagdulot ng pag-aalala sa kanilang pamilya. Nang mapansin nilang iba na ang kinikilos ni Lolo Dado. Katulad na lang daw ng isang hapon na iyon. Habang minamasdan ni Lolo Ismael ang kanyang kapatid sa di kalayuan, ay bigla na lang daw iyong nagsisigaw. Parang may itinataboy na kung anong nilalang at takot na takot. Bago pa raw nilapitan ni Lolo Ismael ang kapatid, ay nadaluhan na iyon ng kanilang ina. Subalit ganoon na lang daw ang gulat niya nang makitang itinulak nito ang kanilang ina na parang hindi iyon nakikilala. "Dado, anong nangyayari sa'yo? Bakit mo itinulak si Mamang? Hindi mo ba siya nakikilala?" Awat pa daw ni Lolo Ismael sa kapatid. Bigla daw iyong napatahimik. Napasambunot sa sariling buhok at nagtatakbo papasok sa silid nito. Dahil sa insidenteng iyon, ay labis na nag-alala ang mga magulang nila Lolo Ismael sa kalagayan ni Lolo Dado. Hanggang sa isa sa mga kasambahay nila ang nagsuhestyon na subukang ipatingin si Lolo Dado sa isang albularyo.
Baka kasi hindi na kasong medikal ang nangyayari kay Lolo Dado, kundi may kinalaman na sa kababalaghan. Noong una ay nag-aalangan daw ang mga magulang nila Lolo dahil hindi naman sila naniniwala sa albularyo. Pero dahil sa desperado na rin ang mga ito na maging maayos na uli ang kalagayan ni Lolo Dado, ay sumubok na rin silang gawin iyon. Sa tulong ng isang kasambahay nila ay nakahanap sila ng albularyo. Agad nilang dinala si Lolo Dado sa isang albularyo. Ayon pa sa albularyong tumingin kay Lolo Dado, na kinulam daw ito. Malakas daw ang kutob nito na ginamitan ng kapangyarihang itim si Lolo Dado, na kung tawagin ay bulong sa hangin. Ang bulong sa hangin ay ginagawa lang ng mga taong eksperto sa mahikang itim at tinatawag silang mambubulong. Ang mambubulong daw ang siyang mismong magdidikta sa taong nais nitong bulungan ng dapat nitong gawin. Maaaring pananakit sa sarili o pananakit sa ibang tao. Maaari ding utusan ang taong binubulungan nito na kitlin ang sariling buhay. Ayon pa sa albularyo, walang ibang pangontra sa ganitong uri ng kulam, kundi ang pananampalataya sa Diyos at malakas na pagkontrol sa sarili upang mapaglabanan ang idinidikta ng isang mambubulong. Maaari din daw pakiusapan ang taong gumagawa nito o nagpagawa at humingi ng kapatawaran sa kasalanang nagawa kung meron man. Noong una ay wala raw maisip na ideya sina Lolo Ismael at ang pamilya nila kung sino ang maaaring may galit kay Lolo Dado na posibleng gumawa ng ganoon. Hanggang sa naisip ni Lolo Ismael, si Nelia, ang naging kasintahan ni Lolo Dado sa Sorsogon, na bigla na lang iniwan ng walang sapat na dahilan. Hindi man lubos na nakakasiguro, nagbakasakali pa rin si Lolo Ismael at bumalik sa Sorsogon. Pagkarating doon ay agad nilang pinuntahan ang bahay ni Nelia. Subalit sa kasamaang palad ay wala na raw ang dalaga sa nasabing lugar. Noon nila nalaman na nagdadalang tao si Nelia at si Lolo Dado ang itinuturing na ama. Kung ilang ulit raw sinulatan ni Nelia si Lolo Dado upang ipabatid dito na nagdadalang tao siya, pero hindi na raw tumutugon pa si Lolo Dado sa mga sulat ng kasintahan. Ilang beses din kasing nagpabalik-balik ang dalaga doon sa bahay ng kanilang pinsan at sinasabi ang kanyang kalagayan na pagbubuntis. Ang huling tugon daw kasi ni Lolo Dado sa liham ng kasintahan ay hindi siya naniniwalang siya ang ama ng ipinagbubuntis nito at wala raw itong balak na panagutan. Labis daw na dinamdam ni Nelia ang ginawang pagtalikod ni Lolo Dado sa kanya. Kung kaya naman, naisipan itong tapusin ang sariling buhay. Mabuti na lang daw at may nakakita rito sa gagawin sanang pagtalon sa isang bangin. Kung kaya naagapan pa ang pagpapatiwakal sana nito. Ayon sa mga tiyahin ni Nelia, nagdesisyon ang dalaga na umuwi na lang sa mga magulang nito sa Antique para doon ituloy ang pagdadalang tao. Magmula raw noon ay wala na silang naging balita pa tungkol sa kanilang pamangkin. Sinubukan kunin nila Lolo Ismael ang address ng kinaroroonan ng dating nobya ni Lolo Dado, pero hindi nila nahanap roon si Nelia. Kahit nagtanong-tanong pa sila, ay sadyang walang nakakakilala sa dalaga maging sa pamilya nito. Kaya nagkaroon sila ng duda na hindi talaga ibinigay sa kanila ang tamang address ng kamag-anak. Dahil galit din kasi kay Lolo Dado ang pamilya ni Nelia. Tuluyan na nga silang nawala ng pag-asa na makita at makausap pa nila si Nelia. Habang lumilipas ang panahon, palala ng palala ang kalagayan ni Lolo Dado. Hindi na rin daw iyon nakakausap ng maayos. Madalas ay nakatulala na lang ito. O kung minsan ay parang nagsasalita mag-isa na para ding bumubulong-bulong sa hangin.
May mga pagkakataon na rin na sumisigaw iyon at dumadaing sa sakit. Kung ilang beses na rin daw nilang pinatignan sa mga espesyalista, pero ni isa sa mga doktor na iyon ay walang nakatukoy kung ano talaga ang totoong sakit ni Lolo Dado. Pinatignan na rin daw nila si Lolo Dado sa isang psychiatrist at doon daw iminungkahi na i-confine sa ospital kung saan matututukan ang kalagayan nito. Inisip ng pamilya ni Lolo Ismael na iyon ang mas makakabuti sa bunso niyang kapatid. Kaya naman pina-admit nila iyon sa isang pasilidad ng mga may problema sa pag-iisip. Isang desisyon na pinagsisihan nila ng labis. Isang umaga raw noon, nakatanggap na lang sila ng tawag mula sa ospital kung saan naka-admit si Lolo Dado. Isang balita na nagpalungkot sa kanilang lahat. Wala na raw si Lolo Dado. Ayon pa sa doktor na nakatalaga sa kalagayan ni Lolo Dado, ay nagpakamatay raw iyon sa pamamagitan ng pagbibigti sa sarili. Halos gumuho ang mundo ni Lolo Ismael sa pagkawala ng nag-iisang kapatid. Sinisisi niya ang kanyang sarili. Aniya, kung hindi siya nagpumilit noon na magbakasyon sa lugar ng mga kamag-anak nila sa Sorsogon, hindi sana makikilala ni Lolo Dado si Nelia. Hindi rin sana sinapit ng kapatid ang ganoong klaseng kapahamakan. Likas daw na masayahin at palakaibigan si Lolo Dado noong nabubuhay pa. Kaya naman hindi na rin nakakapagtaka kung naging lapitin ito ng mga kababaihan. Marami rin daw iyong pangarap sa buhay, hindi lang sa sarili, kundi para sa kanilang mga magulang. Kaya nga kahit ganoon na may pagkababaero, masipag din iyon sa pag-aaral. Marami silang masasayang pinagsamahan ni Lolo Ismael na hindi raw nito makakalimutan. Minsan naiisip daw ni Lolo Ismael ang nangyari kay Lolo Dado ay isang mabigat na aral lamang. Kung naging tapat lang sana ito kay Nelia at pinanagutan ang responsibilidad, hindi sana nito sinapit ang nangyari dito. Ilang taon na rin mula noong namaya pa ang aking Lolo Ismael, pero ang mga kwentong may aral na iniwan niya ay baon ko pa rin sa aking isipan magpasa hanggang ngayon. Hanggang dito na lang po ang aking pagbabahagi, Sir Carl. Sana ay nagustuhan nyo ang kwento ng aking mga lolo. At sana rin ay kapulutan ng aral para hindi magaya sa sinapit ni Lolo Dado. Maraming salamat po sa pagtanggap nitong aking kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.